Samahan niyo po ako, please open your Bible. By the way, ang message po natin ngayong umaga ang title is, Mahal Mo Ba Ako? Yan. Amen. Kung katabi mo yung asawa mo, yung kapatid mo, tanungin mo nga siya, mahal mo ba ako? Amen. So, samahan niyo po ako. Please join me in reading this sermon text in Book of John, chapter 21, verses 15 to 17. Ayan. Okay. So, verse 15. So, when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. Verse 16, he said to him again in a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? And do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. He said to him again the second time, nawawala yung aking, ayan. He said to him again in second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed or tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time. So take note of this. Third time po na tinanong ni Jesus si Peter, do you love me? The third time, Jesus asked Peter, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Okay, so basahin nga po natin ito in Tagalog version. Sabi po dito, pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Muling sinabi ni Jesus, Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Okay, verse 17. Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? So, nasaktan si Pedro dahil sa tatlong beses na siyang tinatanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin na mahal ko po kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Amen. Thank you, Lord, for the reading of your words. Ako po, I strongly believe na pagmahal mo ang isang bagay, especially pagmahal natin ang Panginoon, makakayanan din nating mahalin yung kapwa natin. Do you agree? So, katulad po nito, we come to church, we worship, we serve. Ginagawa po natin ito dahil mahal natin ang Panginoon. And that's the compelling reason kaya natin ito ginagawa. Hindi dahil sa ginagawa lang natin ito because wala lang tayong magawa or routine lang ito. Naniniwala po ako na ito yung mga dahilan. This is the compelling reason why we worship, why we serve the Lord. Kaya ulitin ko po, pagka tunay ang pag-ibig, tunay ang pagmamahal sa Panginoon, naniniwala ako magagawa natin ang lahat. Amen. Now, balikan po natin yung text natin kanina. Why did Jesus ask Peter, do you love me 3 times? Mahal mo ba ako? Yun ang tanong ni Jesus kay Peter. So Jesus asked Peter 3 times, do you love me? At nabasa po natin yan as recorded in Book of John, chapter 21, verses 15 to 17. And this happened when Jesus was having breakfast with his disciples soon after his resurrection. Okay, so na-imagine nyo po, nung after na muling mabuhay si Jesus, na-meet niya yung kanyang mga disciples at along with them, si Simon Peter. Okay, at sila po ay nagbe-breakfast.
Now, Jesus used this opportunity to ask Peter, do you love me? Mahal mo ba ako, Peter? 3 times, Jesus was stressing the importance of Peter's love. So, alam naman po natin when someone repeats question to us over and over, we quickly understand that it's extremely important for us to pay attention to them. 'Di ba? Pag paulit-ulit, 'di ba? Minsan nga naiinis na tayo, 'di ba? Ano ka ba paulit-ulit ka, lagi mo na lang tinatanong sa akin 'yan, 'di ba? Sweetheart, mahal, honey, mahal mo ba ako? Oo naman, mahal mo ba ako? 'Di ba paulit-ulit? Minsan, ano na tayo. Pero alam nyo ba, pag paulit-ulit na nagtatanong sa atin, ibig sabihin, extremely important yon. So it's possible that by Jesus' repeated question kay Peter, Jesus is reminding him of his 3 denials. So I believe it's also part of Peter's restoration kasi, di ba, yung background, yung story ni Peter, 3 beses din niyang dininay si Jesus. And there are 3 words for love. Kung naalala niyo po, kung napag-aralan niyo yung mga words for love in Greek, di ba, nandyan yung eros, nandyan yung pileo, and nandyan yung agape. Okay, so i-differentiate muna po natin para mas lalo nating maintindihan kung bakit tinanong ni Jesus si Peter 3 times and why it's extremely important. Okay, yung Greek word na eros is generally known as physical love. Yan. So pag nararamdaman mo na meron kang attraction physically, ang tawag dyan ay eros. So ibig sabihin, attracted ka lang to a person physically. Siguro dahil sa maganda, di ba? Attracted ka dahil blue eyes, di ba? Attracted ka dahil maputi, yan. Attracted ka dahil sa pogi, yan, di ba? Kaya minsan napapa-showbiz tayo na nasasabi natin na I love you pants. Di ba? Yung nabibigkas natin yung I love you, pero yung pala, ano lang yon, parang eros lang. Attracted ka lang physically. Di ba? Minsan nga, nabasabi na, oh, I love this game. I love this sushi. Di ba? So, ano lang pala siya, eros lang pala siya. So, kaya ang nangyayari mga kapatid, pag eros love lang siya, dahil attracted lang ang tao physically, kaya pagka yung attraction na yun nawala, di ba? So, nagustuhan mo siya dahil maganda o pogi. Kaya pag dumating yung panahon na nawala na yung mga ngipin niyan, mawawala na rin yung pagmamahal. Kasi nga eros eh. Nakuha nyo? Yun lang yun. Pagka nagustuhan mo siya dahil sexy lang siya, may abs. Di ba? Pag nawala na yung mga abs na yan, lumaki na ang tiyan, nawawala na rin yung pagmamahal. Kasi nga, yung physical appearance lang yung nagustuhan. So that's what you call eros love. Okay. Now, another one is the phileo love. Phileo love is the brotherly love. Okay. Yan yung pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapatid, pagmamahal sa kaibigan, pagmamahal sa magulang. So, we call it phileo love. Okay. And then, syempre, the greatest love is what we call the agape love. Ito yung tinatawag na divine love or unconditional love. Ito yung minamahal mo yung tao na yon, maging sino man siya. Amen? So, nasubukan nyo na ba yon? Nasubukan mo na ba yung hindi mo maintindihan, minamahal mo, you're loving even the unlovable. Diba? Yung iniibig mo kahit hindi ka ibig-ibig. Because we call it unconditional love. Diba? So, the point in the different Greek words for love seems to be, church listen, seems to be that Jesus was stretching Peter to move from phileo to agape love. Yun yung intention ni Jesus kay Peter. Kaya marahil 3 beses niyang pinaulit-ulit
tinanong si Peter kung, Peter, do you love me? Hanggang sa dumating na nga yung point na nabasa natin. Naiinis na si Peter kasi parang pinagdududahan ata ako ni Jesus na mahal ko siya. So in Jesus' 3 questions of love and His 3 commands of duty, kasi di ba pag binasa natin yon, 3 questions of love, 3 beses siya inulit-ulit eh. And then meron ding 3 commands of duty. Di ba? Mababasa natin. And that's one of the context of the passage that we read. Di ba? Sabi ni Jesus, okay, if you really love me, feed my sheep. Take care of my lambs. Di ba? Tend my sheep. Okay. Pero this time, mga kapatid, do alam naman natin it's part of the context. Pero ngayon, mas gusto ko bigyan natin ng highlight at ng emphasis yung question ni Jesus, do you love me? Okay. So doon tayo iikot ngayon. Kasi I believe church is, or perhaps, the most important of all question. Ito yung pinaka-important question na na-face ni Peter. Diba? I remember meron pa rin isang instance ng story. Si Peter talagang tinatanong talaga siya ni Jesus talaga ng mga personal questions eh. You remember, di ba? Nung tinanong din ni Jesus si Peter, Peter, anong sabi ng mga tao, sino daw ako? You remember that? Ba, sino daw ako? Nung sinasabi, sabi ikaw, isa ka daw propeta. Sabi nila, okay, sabi naman ng iba, ikaw daw ay isang guro. Di ba? Ikaw daw ay propeta na nagmula sa angkan ng mga propeta. Pero yung personal na question ni Jesus, kung naalala ninyo, di ba? Ang sabi ni Jesus, pero ikaw, anong sabi mo? Sino ako? So the same thing. In Jesus' 3 questions of love and His 3 commands of duty, perhaps the most important of all questions, do you love me? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? And today, sabi ko nga po sa inyo kanina, will emphasize more of Jesus' question to Peter. So, it was the most important questions that Apostle Peter had ever faced. Mahal niya ba talaga si Jesus? So, now, nearly 2,000 years have passed. Diba? Nung tinanong ni Jesus si Peter, based sa calendar natin, napakaraming panahon na nakalipas. 1,000 years. So since these words were spoken by Christ to Peter, but to this day, the question remains valid. Well, alam natin ang pag-ibig ng Diyos. Naririnig natin yan every time sa church. Ito nga love month na to, this is the 4th Sunday, di ba, na pinag-uusapan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. How wide, how high, how deep yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Now, so walang question. Sabi nga natin, hindi natin mapapantayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil ang pag-ibig ng Diyos hindi nagfe-fail. Pero sabi nga natin, yung pag-ibig natin talagang maybe sometimes or maybe most of the times, it fails. Diba? Kaya hindi natin maipagyabang talaga yung pag-ibig natin sa Panginoon. Pero ang pwede nating ipagyabang yung pag-ibig ng Lord. Pero ano ba yung response natin? Diba? Knowing, understanding yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tinanong ni Jesus si Peter, paulit-ulit yung question na yon. So that question is valid and it remains valid up to this day. Narinig nyo na ba yung I love you more? Di ba? I love you more. Ganun lagi si Jesus sa atin eh. When we love Him, He loves us more. So, if that question remains valid hanggang ngayon, church, this question deserves, even demands an answer from all of us today. The same question for all of us today. Do you love Jesus Christ? In book of Mark, chapter 12, verse 30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.
3 repeated questions. Church, tatanungin ko kayo. Kasi sabi ko po sa inyo, since lumipas na ang matagal at mahabang panahon, but that question remains valid today, tatanungin ko po kayo ng 3 questions. Pero wag muna kayong sumagot. Okay, dahil itatanong ko ulit po sa inyo yan mamaya. My first question is, mahal mo ba ang Panginoon? That's first question. The next question is, mahal mo nga ba talaga si Lord? At para doon sa mga matagal na, pabalik-balik ka sa church, nagsi-cell group ka ba? Di ba? Ang third question is, mahal mo pa ba si Jesus? Mahal mo ba? Mahal mo nga ba? Or mahal mo pa ba? Kaninang umaga, napag-usapan namin, kasi ang pag-ibig o ang pagmamahal, naniniwala ba kayo na nawawala? Amen? Tahimik kayo. Pero, totoo, no? Parang, kasi lalo na pag eros, di ba? Yung eros, kasi talagang, siguro, nung first time nakita mo siya, talagang crush na crush mo talaga. Di ba? Dahil nga physically lang attracted ka lang by eros love. Nga lang nung, siyempre, tumatanda na, nawawala na, pumuputi na ang buhok. No? Tapos, naglalabasan na yung mga wrinkles. Nawawala yung pag-ibig. Okay? So, church, mahal mo ba si Lord? Mahal mo nga ba? Mahal mo pa ba? Tingnan nyo po, pansinin nyo to. Yung personal nature of the question, Jesus Christ did not ask Peter if other people love Him. He didn't ask Peter about someone else. Hindi tinanong ni Jesus na, Peter, mahal ba nila ako? Hindi, no? Personal yung question ni Jesus. He simply asked Peter, do you love me, Peter? Do you love me? Kasi sa atin po, paano natin to i-relate for us today? Tanungin nga natin sarili natin, mahal ba talaga natin ang Panginoon? Kasi baka mamaya, yung ginagawa natin, baka routine na lang. Diba? Yung pag-worship natin pag Sunday, baka naman nakasanayan na lang natin. Nawala na yung love. Nakasanayan na lang dahil siguro matagal mo na siyang ginagawa. No wonder, kaya pala sabi ng Book of Revelation, go back to your first love. Kasi ang first love natin, walang iba kundi si Jesus. Amen ba yon? Hindi yung crush mo yung first love mo, ha? Hindi yung asawa mo first love mo. Ang first love natin, si Jesus. Amen po ba yon? Sabi mo sa kanya, ang first love ko si Jesus, ha? Amen. So, kasi alam niyo po ba na pag walang love yung ginagawa natin, madali tayong mapagod. Di ba? Pag walang love yung ginagawa natin, di ba nga, sabi nga natin, di ba, na pag merong love yung ginagawa natin, kahit mahirap, makakayanan natin. Pero pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, wala yung love, yan dyan na, burden na siya, reklamo na tayo ng reklamo, di ba? Madali tayong mapagod. Hindi natin na-enjoy yung ginagawa natin. Pero pag mahal natin yung ginagawa natin, kahit na mahirap, na-enjoy natin. Kasi pagka mahal mo ang ginagawa mo, hindi ka napipilitan. At hindi ka rin pinipilit. Amen? Kahit na basta mahal mo si Lord, basta mag-worship ako, di ba? Magsisimba ako kahit malayo, maglalakad ako kasi mahal ko si Lord. Tama. Kahit na umuulan, magwo-worship ako kay Lord. Kasi mahal ko si Lord. Amen?
Alam nyo ba, hindi nyo lang alam na nakaupo kayo dyan, meron kayo mga katabi dyan, alam nyo ba, may mga galing dito sa iba't ibang lugar. Diba? May galing ng Cavite, may mga galing pa nga ng Batangas, kung saan-saan po tayo galing. Pero, nandirito yan kasi mahal niya si Lord. Amen po ba? Kasi ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, hindi nakakapagod. Because love puts no pressure. Tama ba? Ang tunay na pagmamahal, walang pressure. Hindi yan pinipilit at hindi rin yan napipilitan. Mahirap kasing magpanggap sa pagmamahal dahil pag nagpapanggap ka lang, madali ka mapagod. Kaya, ang dami ko pong narinig na, wala, pastor, pagod na ako sa kanya. Grabe naman, 1 month pa lang kayo, ang bilis mo naman napagod. Tama. Pagod na ako. Grabe naman. Hindi mo naisip, ikaw din nakakapagod mahalin. Amen. Tama ba yon? Tingnan mo yung katabi mo. Lalo na kung katabi mo yung asawa mo. Tingnan mo nga, nakakapagod ba mahalin yan? O love puts no pressure. Sabi mo sa kanya, sweetheart, hindi ka burden sa akin. Ayan. Di ba? Hindi ka burden sa akin. Amen. Amen ba? Grabe. Yung go back to your first love, naalala nyo ba yung mga first time na nagde-date kayo? Di ba? Yung first time, sabi ko nga, naalala ko tuloy, may kwento na nung first time sila nag-date, first time nag-meet up. Grabe, yung soft drinks daw na 1 baso, hindi maubos. Di ba? Katagalan, grabe, 1 liter na yung iniinom. Dapat hindi nawawala yung pag-ibig. Amen? Dapat hindi nawawala yun. Kaya sabi ni Jesus, go back to your first love. So today, church, each one of us must ask the question, do you love Jesus? Mahal mo nga ba? O kung matagal ka na, complacent ka na, mahal mo pa ba? Mahal pa ba yung nararamdaman mo? O baka naman napipilitan ka na lang? Natutulak ka na lang? Kaya, personal yung question because of that personal relationship. Personal kasi yung relationship natin sa Panginoon eh. So, I would ask church, everyone, to search your own heart and honestly answer the question. Tanungin mo yung sarili mo, yung pagmamahal ng pamilya mo kay Lord, yung pagmamahal ng church, pagmamahal ng cell leader mo, yung pagmamahal ng ibang tao sa Panginoon, hindi po yan charged or considered to your account. Ha? Kailangan mong tanungin talaga yung sarili mo personally, mahal ko nga ba talaga si Lord? Mahal ko pa ba? Kasi baka mamaya routine na lang eh. Diba? Burden na. Kasi hindi kasi pwede na one cannot love by proxy. Hindi po pwede dahil, hindi, okay na yun, mahal naman ng nanay, tatay ko si Lord eh. Diba? Okay na yun, mahal naman ng cell leader ko si Lord. Or, pwede ba pakimahal mo si Lord para sa akin? Wala pong gano'n. We cannot love the Lord by proxy. Talagang siguraduhin mo, search mo talaga your own heart. Honestly, answer the question, do you love Jesus? Kaya, do you imagine, church, na-imagine mo pa na, yung scenario nung encounter ni Jesus at saka ni Peter na yung paano tinatanong ni Jesus si Peter, Peter, mahal mo ba ako? Grabe, no? Na-encounter nyo na yun? May nagtanong sa'yo, mahal mo ba ako? Abay, you need to answer that seriously. Di ba? Hindi mo po pwedeng, hindi sagutin talaga eh. Kasi baka mamaya, iba pala yung feelings mo. Ibang love pala, baka eros lang. Or baka naman pileo lang. Kasi ang goal talaga ni Jesus dito is from pileo, ma-move to agape. Yung pagmamahal ni Peter sa kanya. So, it's not by proxy mga kapatid. Dapat talaga ma-search natin yung heart natin talaga. So,
The central nature of the question, kung papansinin po natin, Jesus could have asked Peter about many things. Pwede namang itanong ni Jesus kay Peter, Peter, kumusta yung karir mo? Diba? Kumusta yung yung business mo? Diba? Kumusta yung bank account mo, Peter? Kumusta yung asawa mo? Kumusta yung bahay mo? Kumusta yung sasakyan mo? Diba? Kumusta? Pwede rin naman itanong ni Jesus, mahal mo ba yung mga parents mo? Mahal mo ba yung wife mo? Mahal mo ba yung husband mo? Mahal mo ba yung mga anak mo? Do you love your church? Do you love your churchmate? Pwede rin namang itanong ni Jesus yun eh. Church, hindi ko sinasabing hindi natin sila dapat mahalin ha. Mahalin po natin sila. Ang sinasabi ko lang po, ang pinupoint ko dito is, we should love God above all. Kasi baka mamaya, nagiging complacent na tayo, hindi natin napapansin, mas mahal mo na pala yung karir mo kaysa kay Jesus. Mas mahal mo na yung hobby mo kaysa kay Jesus. Kasi church, pag mahal natin ang Panginoon, hindi mahirap magmahal ng iba. Amen? Kaya, search your heart. Kasi mahirap po yun. Baka pabalik-balik tayo dito, routine na lang pala. Kasi nahihiya ka na lang kay pastor pag hindi ka nakita. Baka mamaya nahihiya ka na lang dahil tinetext ka ng cell leader mo, where na you? Dapat po hindi ganun. Yung pagpunta mo sa church, pag-worship mo, personal yon because you love the Lord. Amen ba yon? Hindi ka pumunta dito dahil kahit sino. Hindi ka pumunta dito dahil maganda yung tugtugan, maganda yung kantahan. Diba? Hindi ka pumunta dito dahil wala ka lang magawa sa bahay. Hindi. Nandirito ka dahil mahal mo si Lord. Amen ba yon? Amen. So, church, Christ did not put any of these questions to Peter. He simply asked. Hindi niya sinabing, mahal mo ba yung mga bagay na hindi? Peter, do you love me? Mahal mo ba ako? Kasi alam nyo ba na possible na nasa loob ako ng church, pero wala naman talaga akong tunay na pagmamahal sa Panginoon. 1 Corinthians 16:22 says, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. Kasumpa-sumpa daw. Sabi sa Tagalog, kung ang sino man ang hindi umiibig sa Panginoong Hesukristo, sumpain siya. Love for Jesus is central to the Christian life. For without it, nothing else matters. So, pansinin niyo po again, the active nature of the question. Hindi kontento si Jesus sa bukang bibig lang. Di ba? Kasi pwede natin sabihin na mahal natin ang Panginoon. Yung pala is just merely a profession. Bukang bibig lang. So, remember, si Judas, binetray si Jesus with a kiss. Akala ng marami, tunay na nagmamahal si Judas. Kaya, hindi po kontento si Jesus sa profession of faith lang. Although, love is an invisible entity. Hindi naman natin nakikita yung puso ng tao. Pero si Lord nakikita niya yung puso natin. Though love is an invisible entity, its fruits are clearly seen. Tama? Church, kaya pala sabi ng Bible, by their fruits you will know them. So hindi natin nakikita ang puso kung tunay na nagmamahal. It's invisible entity. But if we truly love the Lord, we will show this by obeying His words. John 14:15 says, if you love me, so atan nyo hindi natin kita ang puso, pero yung bunga kita natin. Tingnan mo yung katabi mo. Kitang-kita ba na mahal niyan si Lord? Of course, kitang-kita. Amen. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So sabi, by their fruits, you will know them.
Hindi natin kita ang puso ng tao, pero kita natin yung bunga. Sabi ng John 14:15 in Tagalog version, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. In other words, kung talagang mahal natin ang Panginoon, susundin natin siya. Now, pwede na po kayong sumagot. Mahal nyo ba si Jesus? Amen. Isa nga malakas, Amen. The greatest commandment, Mark 12:30-31, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first commandment. And the second like it is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Jesus wanted to see the evidence of Peter's love. Peter, if you love me, feed my sheep. Take care of my sheep. Kasi alam nyo po, sabi nga natin, God is love. And the Christian is to show love. Sabi ko nga, kung ang Kristiyano ay hindi mag-express ng pag-ibig na tinanggap niya mula sa Panginoon, saan natin matatagpuan ang pag-ibig? Siyempre sa atin pong mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano na naka-receive ng love. The reason we can give that love kasi na-receive natin yon. Amen? So, you must love Jesus first. Because you cannot truly love your brother or sister if you do not truly love Jesus. Ako po, I strongly believe that. Unang-una, kailangan muna nating mahalin ng tunay ang Panginoon para matutunan nating magmahal din ang kapwa natin. Kasi hindi mo pwede sabihin, mahal mo yung kapwa mo, pero hindi mo mahal ang Diyos. Amen? Kaya dapat po lagi nating tinatanong ang mga sarili natin, mahal ko ba talaga si Jesus? Mahal ko ba ang Panginoon? Mahal ko nga ba? O mahal ko pa ba? Kasi kung mahal mo siya, ang sabi ng Bible, makikita po yan sa pamumuhay natin. Meron kasing bunga. Amen? John 14:15 says, if you love me, you will obey me. Amen? If you love me, you will obey me. Napakasimple po. Napakasimple. By their fruit, you will know them. Now, sa ating pong application this morning, tingnan nga natin, Pastor, ano ba talaga ibig sabihin to love Jesus? What does it mean? To love Jesus means, number one, it means to put Him first. Dapat priority natin ang Lord. Okay, tanungin ko po kayo. Dadalhin ko yung question sa inyo. When you love somebody, when you love someone, di ba, priority siya. Sa mga magulang na lang, sa ating mga anak, di ba? Narinig nyo na ba yung laging, ito statement to ng mga magulang, yung isusubo na lang niya, ibibigay pa sa anak. Kasi priority niya, na kumain yung kanyang mga anak. You know what's the reason? Dahil mahal niya. That's the simplest example ng tinatawag na pagmamahal. Kailangan, pag mahal mo ang isang tao, priority mo siya. Hindi po pwedeng sabihin na mahal mo siya, pero secondary lang siya sa'yo. Tama ba yun? Amen po ba? So, to love Jesus means to put Him first. Una siya sa umaga, paggising mo sa Kanya, mag-good morning ka muna, Lord. Thank you, good morning po sa buhay na to. Tama. Ngayon, araw ng pagsamba, kasi we gather in this place during Sundays, di ba? So, worship muna ako, magsamba muna ako, I seek Him first. Dahil may promise, di ba? May promise naman eh. Diba? Sabi ng Panginoon, pag inuna mo ako, all these things shall be added unto you. Lahat ng mga pinag-aalala mo, ako bahala doon. Diba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. May promise naman ng Lord eh. Hindi naman siya unjust eh. Diba? Hindi naman siya unjust.
Baka mamaya nagiging burden na lang sa atin. So kung tunay na mahal natin ang Panginoon, unahin natin siya. Hindi naman killjoy si Lord eh. Hindi naman niya sinabi na wag kang mamasyal. Hindi naman niya sinabing wag kang kumain ng gusto mo, masarap. Diba? Pero ang sabi lang niya, bago mo gawin lahat yan, ako muna. Pagising mo sa umaga, diba? Yan siya sabi, pagising mo sa umaga, nag-good morning ka ba muna kay Lord o cellphone agad? Diba? Mas nauuna pang i-check, baka mayroong baka may message. Yung email, baka meron. Church, put Him first. He's your priority. Kasi siya yung magbe-bless ng buong araw mo. Tama ba? So, that's to love Jesus, number 1, means to put Him first. Number 2, to love Jesus means obedience to God proves our love for Him. Ayan. Kasabi natin kanina, mayroon talagang fruit eh. Hindi ko kita puso ng bawat isa. Hindi naman ako judgmental, hindi naman ako critical. Pero sabi, makikita nyo yung bunga. Okay. Sabi ng 1 John chapter 5, verse 2 and 3, we know we love God's children if we love God and obey His commandments. Loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. Ito na yan. Church, love puts no pressure. Amen po ba? Pag mahal mo ang isang tao, pag mahal mo ang ginagawa mo, hindi yan burdensome. Amen. Kahit mahirap, nagiging madali. Okay. Naman, di ba, mga boys, totoo yan, di ba? Naalala nyo ba nung nanliligaw ka? Nandito ka San Pedro, yung nililigawan mo, taga Tarlac, di ba? Pero parang 5 minutes lang yung biyahe. Parang ang lapit lang. Pag tinanong ka nung nililigaw mo, kumusta ka? Parang 5 minutes lang yung biyahe. Di ba? Parang 5 minutes lang. Kasi nga, mahal mo. Amen ba? Amen. Pero nung nagtagal na, hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo pag nagtagal na. Kasi pag nagmamahal, hindi napipilitan. At hindi kailangang pilitin. Kasi nga mahal mo, hindi siya burdensome. Ganon din po sa Panginoon. Yung mga commandments niya, 'di ba? Yung mga words niya, hindi yan burdensome. Actually, excited ka nga eh. Sino dito excited? Sunday bukas. May worship. Excited kayo? Yan ay fruit ng pagmamahal kay Lord. Hindi yung, Sunday na naman bukas. 'Di ba? Na naman, yung mga music ministry, Sabado na naman may practice na naman. Ano ba yan? Di ba? Tapos, tatapat may lakad ka. Ano ba yan? May lakad ako. Ano ba yan? Parang pahamak naman yan. Yung pagsaserve na yan. Burdensome. Di ganun. Dapat nakakaramdam ka ng excitement. Amen. Invited kayo. Magpipreach pala yung mga nasa LTP. Excited mag-preach yung mga yun. Yan, excited. Di ba? Tama ba? Amen nga, yung mga magpipreach sa LTP, excited. Baka mamaya marinig ko, ano ba yan? Magpipreach na kami. Joke. Kasi gusto ko lang, church, iparamdam sa inyo, love puts no pressure. Pag mahal mo ang Lord, well, kahit na mahirap yan, nagiging madali. Amen? Diba? Nagiging madali. Sa totoo lang, pag linggo ang pinakamahirap gumising. Kasi nakasanayan natin, pag linggo, day off. Tama? Pag linggo, pahinga maghapon. Galing ka sa buong linggong trabaho eh. Tapos linggo, magwo-worship, gigising ng maaga. Ano ba yan? Tama? Pero hindi eh. Ginagawa ko to kasi mahal ko si Lord. Yun eh. Amen? Mahal natin ang Panginoon. At hindi naman siya unjust sa pagmamahal natin. Di ba? Hindi naman siya unjust. Look at you now. Look at you now. You are the byproduct of His love. Amen? Look at you now. You're still standing. Ang dami mo na kayang pinagdaanan. Ang dami mo nang napagtagumpayan. Amen? Because you are the byproduct of Jesus' love. Anong sabi ng Bible? It's not you, it's not about you, it's about the Lord.
kaya ka nandyan, it's all about His grace. Grabe, sabi nga, Pastor, hindi ako napag-church. Bakit? Kasi natamad ako maglakad eh. Grabe ka naman. Wala akong pamasahe. Grabe ka naman. Si Jesus nga naglakad, bitbit pa yung krus. Palit kayo, gusto mo? Ayan nga, sabi ko, ito, joke lang to. May tanong ako. Anong gusto mo? Ngayon, magsasamba ka na nga lang eh. Palit kayo, anong gusto mo? Magpasa ng krus o magsamba na lang paglinggo? Ano mas madali? Diba? It sounds funny, pero oo nga, no? Oo nga. Love puts no pressure sa cross. Imagine yung ginawa ni Jesus sa cross. Kaya, yung ginagawa mo pag Sunday, kailangan hindi ka napipilitan. At hindi ka na kailangang pilitin. Ang nagmamahal kay Jesus, hindi na pinapaalalahanan. Uy, where na you? Magsisimula na yung service. Church, ang service, 10 a.m. Hindi 10:05, hindi 10:10, hindi 10:15, mas lalo hindi 11. Amen. Pagsabi sa iya katabi mo, ang worship service sa BOCC, 10 o'clock. Amen. Isa pang topic, pakitapik. Sabi mo, guilty ka, no? Amen. So, church, ulitin ko basta po, kailangan ang nararamdaman ninyo, excitement. Kasi may fruit eh. May fruit yun. Mahal mo ang Panginoon, hindi siya burden. Lagi kang excited. Pag may cell group, excited ka. Amen. Pag may worship, excited ka. Pag may fellowship, excited ka. Pag meron kang quiet time, excited ka. Pag nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Bible, excited ka. Amen. Hallelujah. Number 3, to love Jesus means to demonstrate our faithfulness to Him. Siyempre, sabi sa 1 John 2:3 and 6, and we can be sure that we know Him if we obey His commandments. If someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and is not living in the truth. But those who obey God's word truly show how completely they love Him. That is how we know we are living in Him. Those who say they live in God should live their lives as Jesus did. Ang ganda, no? But those who obey God's word, yung mga sumusunod, truly show how completely they love Him. Talagang totoo talaga, church. Our obedience is actually part of our assurance that we truly love the Lord. Yun pala yun. Yung talagang sumusunod talaga tayo sa Panginoon, di ba? Talagang priority natin siya. Di ba? Siya yung ating, we put Him first, tapos tayo po ay nag-o-obey sa Kanya. And syempre, number 4, to love Jesus means, alam nyo ba, sabi ko sa inyo kanina, hindi naman unfair, unjust ang Panginoon doon sa love na ginagawa natin at sa Kanya, yung pinapakita nating pagmamahal sa Kanya. Because we love, di ba, sabi niya nga, I love you more. Anak, I love you more. If you love me, I love you more. So, alam niyo ba na to love Jesus means it opens avenues for blessing for us? John 13:17, now that you know these things, God will bless you for doing them. Nagbubukas ng pagpapala, mga kapatid. Yung pag-ibig natin sa Panginoon. Di ba? Talagang hindi masasayang. Psalms 128 verse 1, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. O, di ba? Sabi natin kanina, may blessing talaga sa pagsunod. May blessing talaga sa pagsunod. At alam niyo ba, isa sa mga bunga na tunay na minamahal mo ang Panginoon? Kasi sabi niya kanina kay Peter, three questions with 3 duties. Take care, feed, tend my sheep and my lambs, di ba? In other words, parang ano yan kung talagang mahal mo ko, mahalin mo yung kapwa mo. Mahalin mo yung kapwa mo. And it opens blessings for us. Especially tayo pong mga parents. In Deuteronomy chapter 6, 5 and 8, sabi mo, if you are a parent this morning, or
the guardian sa tahanan ninyo. Sabi ng Deuteronomy 6:5 and 8, kailangan pala ituro din natin sa mga mahal natin, sa ibang tao, sa kapwa natin, kung papaano natin iniibig ang Diyos. Sabi dito, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Verse 7, repeat them again and again to your children. Ibig sabihin, if you really love the Lord, ituro mo sa anak mo na mahalin din nila yung Jesus na mahal mo. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Sir, ma'am, mga nanay, mga tatay, wag po nating wag nating iasa lang lahat sa Sunday school teacher natin ang pagtuturo sa mga anak natin na mahalin nila ang Diyos. Meron din po tayong obligation. Ituro natin sa kanila, sa kanilang musmus na edad, yan yung mga formative years most especially, ituro natin na mahalin nila si Jesus kung papaano natin mahalin ang Panginoon. Amen po ba yun? So, yan yung ibig sabihin ni Jesus na take care, tend, feed my sheep. Di ba? Turo nyo sa kanila. Turo nyo sa kanila. Love one another. And of course, church, a call to love and obedience, pakisabi mo nga sa sarili mo, I was born for this. In book of Deuteronomy chapter 12 or chapter 10 verses 12 to 13, and now Israel, what does the Lord your God require of you? Church, and this is what the Lord requires to all of us. This is a call to love and obedience. He requires only that you fear the Lord your God. Yung fear, alam naman po natin, di ba? The fear of the Lord, hindi ito yung something na parang takot ka. Ito yung fear na tinatawag, you value, you honor the Lord. Di ba? Binibigyan mo ng kahalagahan, binavalue mo yung relationship mo sa Panginoon, binavalue mo yung pag-ibig ng Diyos, and in response, you love Him too. He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him and love Him. And serve Him with all your heart and soul. Kasi alam niyo po mga kapatid, if you really love the Lord, if you really love Him, mayroong progression yan eh. Pag mahal mo ang Diyos, pag mas lalo mong nakilala ang Diyos, you will serve Him. Yun yung mga bunga. You will serve Him. Hindi lang naman sa loob ng church ang pagsiserve ha. Yung three duties na binanggit ni Jesus kay Peter, feed, take care, tend my sheep. Church, ang dami pang tao sa labas. We can share the love of Jesus to them. The same love na tinanggap natin. At sabi ko nga po sa inyo, kung yung pag-ibig na yon ay hindi makikita sa loob ng church, kanino makikita ng ibang tao? Kasi tayo yung nakatanggap ng love na yun eh. Tayo yung nakatanggap ng love na yun. Now, final question. Mahal mo ba si Lord? Mahal mo nga ba si Lord? Para sa mga matagal ka ng Kristiyano, tagal mo na, 5, 10, 15, 20 years or more. Mahal mo pa ba si Lord?